Please welcome Pastor Nonon Orhaleza. Amen. Pagpakan nato si Lord. Let's pray. Father, we open our hearts and minds to receive your words today. Anoint the words, Lord, that we're going to hear. Nga ma-nourish me sa imong pulong. Magiyahan me, ma-enlighten me, ma-equip me, ma-empower me, O God. In Jesus' name. Amen. Alright, this morning, akong i-share sa inyo ang title nga, The Father's Blessing. Ang panalangin sa pagbaton o amahan, especially ang amahan nga spiritual, no, nga natay prophet, natay spiritual father. Of course, ang pinaka-blessing sa atong life, na rekonekta sa atong Heavenly Father. But our Heavenly Father gave us fathers, not only natural fathers, but our spiritual fathers. The Bible said it is He who gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip the saints. Si Lord naghatag sa atong gasa. Ang gasa mo na ang atong mga prophets, mo na atong mga apostles, mga pastors. Ang imong prophet, gift na ni Lord sa imong kinabuhi. Para nga ang imong kinabuhi will never be the same again. There's a saying that says, the greatest moment in your life is the moment you find the person who can bless your life. Ang pinakanindot ko nga moment sa imong life, makita ka sa person, makita ka sa tao, or even makonect ka sa panalangin sa usa ka tao, nga kana nga panalangin, nga grasya, makapa blessed pud sa imong kinabuhi. Naay tao nga gigasahan, gigrasyahan sa Dios, nga mohimo sa atong kinabuhi nga nindot. Amen? So muna nga, dili pwede nga magkita mo sa imong man of God, sa imong spiritual father, mo pangit imong life. Grabe ba, nakita mi sa akong pastor. Sukad nga nakita mi sa akong pastor, na pobre ko, dili na nga na. The moment nga, makita kag tinuod nga, man of God ni mo, muswag ka. Kaya mo na i-design sa person nga gigrasyahan ni Lord. Gi-anoint ni Lord nga manindot ang atong life. That's why the greatest moment is the moment you will discover or you'll be connected to your spiritual father. Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. So kung tuuhan nimo ang imong propeta, imong spiritual father, you will not remain the same again. You will prosper. Mo uswag, mo asenso. Makasinati kag kauswagan. Makasinati kag pag-asenso. Sa panahon nga makita ka sa makakonect ka sa imong spiritual nga father. Mao na nga dili pwede nga maglakaw ta nga orphan. To become an orphan sa physical, it's not easy. So much more kung orphan ta in the spirit. No, kung wala tayo spiritual fathers, wala tayo prophets, wala tayo pastors, mas worse na ang atong life. Surely the Lord does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Si Lord, ang pulong niya nag-ingon sa Amos 3 verse 7, nga wala siya himuon nga butang unless iyang giuna og pahibalo. Grabe. Wala himuon ang Dios nga diri sa kalibutan, kung una sa tanan, dili niya pahibaloon og una ang mga propeta niya. Muna sa Psalm 74 verse 9, we don't have any signs anymore, nor we have prophets, and nobody can tell us when kanus ani mabalik. Wala na'y signs. 74 verse 9, we do not see signs. Wala na'y signal. Kaya nga naman, ang Lord, na siya ay mga transmitters. Transmitters mo ng mga prophets nato atong mga pastors. Naga-transmit sa signals nga na-receive nila kang Lord. Sila ang mga antena ni Lord at the same time transmitters. Naka-receive sila signal kay wala himuon si Lord unless iyang una ipahibalo sa iyang mga propeta. So ang mga prophets na sila'y receivers, na sila'y mga antena nga maka-receive og Wi-Fi ni Lord. Muna nga, ingon diri nga, wala na tayo signs. Kaya ang sa unang panahon, they live in signs. They were guided by God with a pillar of clouds and during the day,
And during the night with the pillar of fire. Pag move ang clouds, move sila. Pag move ang fire, move sila. When they were journeying from Egypt to the promised land, those are the signs nga gi-refer ni nga verse. Ug wala pagitay mga propeta. O kanus-up ni siya mubalik, di ba? Pag ma-brown out, pag mawala ang signal, ang next nga question niya, kanus-up mubalik? Nga na ang life sa katao, nga walay prophet, walay signal. Kay spiritual wifi ni mo, muna imong prophet. Are you there? Walay tao nga gi-create nga, mag-wifi ra siya sa iyang kaugalingon, mag-signal ra siya sa iyang kaugalingon. Walay direct dialing. Of course, each of us, kinanglan makadungog ta sa Ginoo. But God has ordained people. Ang iyang mga prophets, mga spiritual leaders nga, mag-guide sa ato para nga ang atong life will never be the same again. Chapter 7, verse 7 sa Hebrews, the lesser is blessed by the greater. So we always have greater sa atong life. We cannot be the greatest of all time. We cannot be the GOAT. There are always greater than us. Kanang atong mga man of God, they are always greater than us. Dili ta pwede mulabaw sa ila when it comes to the order of authority nga gihatag ni Lord sa ato. We can be greater sa finances nato, sa mga achievements, but in terms of authority, they're always greater than us, than our spiritual fathers. That's why they have been ordained by God to administer blessings sa atong kinabuhi. Nga mo nang makabless sila sa ato kay the lesser is blessed by the greater. So, karon atong tun-an kung unsa may mga panalangin nga atong madawatan kung naanatay pastor, kung naanatay spiritual father. Mo na kinahanglan kaila ka kung kinsa imong father, kinsa imong spiritual father. Ingna imong katapad kaila na baka sa imong spiritual tatay. Kana imong spiritual father mo na ang mo bless sa imong life. Your life will never be the same again the moment you recognize and walk under the blessing of their anointing. Amen? So una, number one, functions of spiritual father is covering. Covering. You are under his covering. In Malachi 4 verse 6, see, I will send the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers. Or else I will come and strike the land with a curse. So if there's no turning of hearts from the father to the son, and from the son to the father, there will be a curse. No, na curse nga mahitabo. So one of the anointings of a father is to protect. Mo na nga ang inahan nga manok, normal na niya nga reaction nga iyang i-cover sa iyang wings, sa iyang feather para protektahan. Pag naimulabay nga eagle or hawk, natural na nga or instinct na sa mommy nga or father nga i-cover ang mga flocks. Kung ang animal mo protect sa iyang mga anak, how much more ang atong mga spiritual fathers. Mao na nga nagahatag sila discipline para nga ang atong life mo cover. Ang discipline, ang purpose sa discipline para nga mo protect sa atong life. Covering na. Ang instructions, ang discipline sa atong mga spiritual fathers, mag-protect sa ato. Instructions. Ayaw sa pag uyab-uyab kay grade 2 pa ka. So protection na. No, grade 2 pa, grabe, nag-uyab na. Ang uyab principal. So, protection na. Usay, di ka kasabot. Pero ang function sa atong papa, nag-protect siya. The first thing nga atong himuon, we have to recognize na kaila ka sa imong amahan. Do not despise. Mo na yun sa Bible nga, do not despise or take them lightly. Mo na yun sa Bible, those who honor me, I will honor. Those who despise me, I will despise. Kung i-honor ni mo si Lord, i-honor ni mo imong prophet, imong i-receive imong prophet, you will experience the rewards and the blessings
of a prophet. So, ang Shunammite nga woman during the time of Elisha, she recognized, the Bible said, the Shunammite woman perceived that Elisha was a man of God. Mao na, ang uban nga mga churches, ang ilang tawag sa ilang mga pastor, man of God, man of God. No? Kay, ang atong mga pastor, dili siya ordinary nga tao sa atong life. Just like sa Shunammite woman, during her time, daghay mga tao, maglabay-labay sa ilang balay. Mamaligya ay isda, mamaligya ay puto, mamaligya ay balot. No? Pero paglabay ni Elisha, the woman, the Shunammite woman, perceived that Elisha was a man of God. In other words, she recognized that this man is not an ordinary man. He is my man of God. Dili niya palabyon nga ang prophet mulabay sa iyang balay nga dili makasnak ang man of God. Kay he is not an ordinary man. Muna dire who urged him to stay for a meal. Namugos. Ka-recognize na baka sa imong man of God, kinanglan kailata. Kay mo na ang carrier sa blessing. Carrier sa covering nato. Ilang anointing nag-cover sa itong life, we will be protected. Kanang ilang mga discipline, iprotektahan ka para maprotektahan ka. Para dili ka ma-disqualified. Muabot ka sa imong divine destiny because our men of God are destiny setters. Number 2, destiny setter. Your destiny is in the hands of God and in the hands of your prophet. Your friends, your batch, imong mga kabats, barkada, kaberks nimo. Imong mga silingan, kabalo sa imong sekreto. Sa imong kagahapon, ikaw, kuan man ka, ingani man ka. Or ikaw, bright ka, kabalo sa imong past. Pero imong mga barkada, imong mga silingan, wala nakahibalo sa sikreto sa imong kaugmaon. Ang nakahibalo ra, ang naimata sa imong kaugmaon, ang imong mga propeta, ang imong man of God, they know the secret of your future. Why? Because they are ordained by God to become the facilitator, the custodian of your destiny. Si Samuel, gi-anoint niya si Saul nga nahimong hari. Si David nakalimtan na sa iyang ginikanan nga napaday isa ka anak. Grabe nalimtan na. Narang niabot ang prophet Lipay kay si Jesse papa ni David. Kay maghimo naghari nga ikaduha sa Israel. Grabe gi-present kinira kay PMAR ni. Kini kay Mr. Kuan ni, Mr. Israel nakadaog ni Kuan, Mr. Israel contest kini nga anak kay gwapo ni. Pagtanaw ni Samuel, wala siya nagtanaw sa physical. Yan siya nga, naapa man siguro imong anak, nga lain. Napagudi ay, si David nakalimta na sa iyang papa. Pero ang prophet mo na nag-pull out sa iya. Gikan sa desert, naghimog hari. Mo iniplastar sa iyang destiny. Tragedy for all of us. Allowed kayo ang kinabuhi nga wala kay Dios. Wala kay man of God, your life could be easier, far easier, kung na kay mentor. Muna ingon si Manny Pacquiao, wala siya, niabot niya nga level kung wala yung mentor niya, si Freddie Roach. Michael Jordan, wala siya na yung Michael Jordan kung wala si Phil Jackson. Amen? Ang atong lives will become greater, far greater, kung natay mga mentors, natay life coach, natay spiritual fathers. Ang imong life mo accelerate pag naakay spiritual father. Are you there? Muna nga ang imong spiritual father dili na normal ra nga tao. Kinanglan ka antigo ka just like the Shunammite woman, mo recognize ka sa ilang anointing, di ba? Muna ang mga tao nga wala gyud na plastar, mga tao na nga wala pa na kaila sa ilang spiritual fathers. Pwede nga nakaila na pero wag gyud sila nag-ila-ila. Or wala sila nituman sa mga instructions. Gusto ka nga mo accelerate to the max. Then, recognize your prophet and follow your prophet.
Because ang prophetic anointing, pastoral anointing it's a calling nga gihatag ni Lord. Nga kung mag-function og tarong ang pastor, ang mga kinabuhi sa mga under sa iyang leadership, mausab mahimong better and even the best kung mag-function og tarong ang usa ka man of God. So, ikaduha, divine destiny. The first, unsa to? Covering si Jacob. Naka-receive og father's blessing kang Isaac. So, giingnan niya nga, before nako i-bless, tigulang naman ko, akong i-release ang father's blessing, the blessing of the firstborn. Ngayon siya, bring it near to me, i-duol sa ako. Kaya ang protocol pag-receive og blessing, nagyoy sacrifice, na offering. So, gipa-prepare niya ang iyang anak nga firstborn, si Esau, og game or kuha sa paghunt. No, animal, ipaluto niya sa paborito niya nga soup or stew. Bring it near to me, ipadul na sa ako, and I will eat of my son's game so that my soul may bless you. Pag makakaon ako, lamian ko, i-bless ta ka. So he brought it near to him, and he ate, and he brought him wine, and he drank. Then his father Isaac said to him, "Come near now and kiss me, my son." And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothing. Simhot niya, pagkahumot og adlaw. Hunter man ni si Esau. Abi man niya si Esau, pero si Jacob di ay. It's like the smell of a field. No, grabe. Gihumutan si Isaac sa iyang anak, no? Nanimahong adlaw. Pagkahumot kay sa akong anak, kugihan kayo. So in reality mo ni ang iyang pasabot. Which the Lord has blessed. Therefore, may God give you of the dew of heaven and of the fatness of the earth and the plenty of grain and wine. Muna ang gilirelease nga blessing. Kaya nakakaon naman si Isaac, gilirelease niya ang blessing kang Jacob. Let peoples serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren. Mahimo kang ruler sa imong mga igsuon. And let your mother's sons bow down to you. So kani nga declaration, father's declaration kang Jacob, nahimong reality kang Joseph. Ni lahus pa sa iyang apo ang blessing. Mo na kato nga blessing, grabe to nga pag-release ni Isaac nga blessing kang Jacob, nilahus kang Joseph nga even sa damgo nito nga. Kaningon siya nga, ningon si Isaac, i-bless niya ang anak si Jacob, nga mahimo kang ruler, mga nasod muluhod nimo, imong mga igsuon, anak sa imong mama, muluhod nimo. Joseph became great not because of himself, but because of his father's blessing. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers. Grabe gingnan niya. Ang iyang mga igsoon, look, I have dreamed another dream. Lain na po nga dream. Primero nga dream, katong mga hinikot nga wheat or humay, ni bow down. Kaya lahi na po, grabe na po ni. Ang moon, ang sun, ang moon, o ang 11 stars, specific pagid kay nga dream ba, declaration to ni Isaac nga dream. Nahimong damgo ni, grabe ni, nagmanifest kang Joseph ang father's blessing. Destiny niya ba, nito nga ba, nga girelease sa iyang amahan o lulo. Mahimo kang, ingon diri, so he told it to his father and his brothers. Ang damgo niya, ni Joseph. And his father rebuked him and said, "What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you?" Muluhod mi sa imo. Grabe man na imong damgo. And his brother envied him. Grabe. Damgo pa gani. Nanilos na. Iya maiso pa gani. Nagstorya pa ba? Magstorya ko ha. Magpalit ko sakyanan. Pasakay ba? Ayaw. Kay mahugaw. Magdaaway na. Wa pa napalit ang sakyanan. Ingana na nga storya. Kang Joseph. Iya pang gisyer. Badlong na siya sa damgo pa lang. Iyang mga isuon na nilos nagsugod. Nagdamgo pa lang. Dahil kumpiyansa sa damgo nimo. Kay normal na daghay masuko, masuya. Sa damgo pa lang gani nimo, masuya na sila. Kay hambugiro daw ka. O may labot ni si Joseph kay epekto man to sa panalangin sa iyang lolo. Nagmanifest sa iyang life. Are you there? That's how important
the blessing of our spiritual fathers. Ang ilang mga declaration, dili na mo pabilin nga declaration, mahimo ng manifestation sa imong life. Huwag na mo siyang reality because it was a prophetic word. So ang atong mga men of God, they carry an anointing to make you great. Mahimo kang great, no? Just like sa atong mga leaders diri nga nagsabay sa ilang pastor, grabe gihimo great ni Lord, nahimo sila coach, no? For the past few months, no? In a year time, nahimo sila coach to more than 1,000, more or less 1,500 nga mga nianhi diri from Manila, Zamboanga, dito mig Zamboanga, nindot kaya mga receptivity sa mga tao dito kay daghanay taga Zamboanga nianhi diri sa Butuan para mag-learn sa ato ug na panalanginan sila sa ato. Atong mga coach maski wala nag-graduate ang uban og college pero grabe nahimo sila coach ilang mga estudyante mga taas na kay ranggo. Sunod nga batch no karon November na judge mo eskwela diri. Grabe judge mo eskwela. Inya estudyante nila ang uban wa nag-graduate. Judge imong estudyante na pa mo diha. Ma-imagine man nimo nga judge magpatudlo nimo. That's the blessing of being connected to God and to your man of God. All right, number 3, greatness. Mahimo kang great. Blessing na ni Lord sa ato. Blessing na ni Abraham. Tanan blessing ni Abraham. Mahimo ng atong blessing. Tungod kang Kristo. O tungod kung makonekta sa atong mga man of God. Normal na portion na nato. We're not designed by God to become ordinary, insignificant. Nga mamatay ta diri sa kalibutan, wala gi exploits nga nahimo nato. Tingnan ako ang mga leaders kagahapon, grabe ni siya excited na pagkuha nga project kay maghimo tag mga project nga wala pa sa tibok kalibutan. Kani atong home office training wala ni sa tibok Pilipinas or even sa tibok kalibutan of this kind. Nga gi-merge nato ang empowerment sa mga covenant millionaires, then we provided them an avenue nga mahimo silang successful sa business. Wala na, design na ni Lord sa ato. Gagahapon, lahi na po namang ipangistoryahan sa mga leaders. Excited me kay, grabe kamera, ang istorya-istorya, kamera po excited. Nakita me sa mga wonders. Gingnan ako sila nga, were designed by the Lord nga, mahimo tang display center sa wisdom ni Lord. Sabay tani kay, kini nga mga himuon na ito nga project, mga one of a kind ni. Pwede nga wala pa nga design, ato ning himuon by virtue of our connection sa Ginoo. Then dili na imposible nga sooner or later, mabut diha ang president sa Philippines, mga senador, mga secretaries, or even from other nations, kay nga naman, anointing na nato. We have the anointing to become great. Abraham become great. Why? Kaya ang iyang apelido nahimo siyang Abraham of God Most High. Ang apelido ni Abraham of God Most High. Kung kinsa may nagpangaan sa iya, ang iyang man of God. Si Melchizedek, blessed are you, Abraham of God Most High. Sabi diyang nag-offer si Abraham sa iyang tithes o offering kang Melchizedek. Si Abraham, gipanalanginan niya, iyang gihatagan og pangalan. Abraham, ang imong pangalan karon Abraham of God Most High. Walay manghilabot kang Abraham kay ang apelido Abraham of God Most High. Diba? Gamhanan ang tao kung ang imong pangalan konektado kang mayor. Hoy, kana si Kwan, Dudong, ayaw kay tao na ni mayor. Ang imong apelido, tao ni mayor. Walay mo galaw. Ikaw, kung naa ka sa Ginoo, connected ka sa Ginoo, connected ka sa imong man of God, you are blessed by the Lord with greatness. Greatness means you can do exploits. Before ka mamatay, magbilin kag legacy sa kalibutan. Nga mag-look back ang mga tao, nga grabe to ba, no? Grabe to, ordinaryo ra to. Daghay mga tao nga maghimog libro nimo. You will be great, no? You are created for greatness. You were born to do great things. Before ka mobalik sa Ginoo sa langit, magbilin ka og legacy diri sa kalibutan. Ang imong ipamana sa imong mga anak, dili binuang o binugoy. Ang imong ibilin nindot. Dili utang.
No, nay uban nga mga aman na kuhaon ako sa Ginoo, hapit na ko mamatay. Wa ko'y lain mabili nimo kining utang sa Bombay. Ikaw na'y bahala ni naka. Kay maluoy kang nanay nimo nak, no? Utang ang ibilin. Dili utang ang ibilin. Greatness. Dili ka pobrehon imong ibilin. Greatness. Kay maghimo kag mga companies. Hallelujah. Nindot kayong testimony ni JM, no? Nindot na sa una, asa man siya gikan. Bohemian Rhapsody, napuyo ra sa kuan para malibreng kaon og balay. Karon siya na ang provider. Nagsugod na si Lord og himo sa iya nga may mo siyang great. You are created to do great things. Daghay mga tao nga ma-bless pinaagi nimo. Are you there? Pag nay mo labay, magbiyahe, gikan sa Davao padung sa Cagayan, mo labay butuan mo hunong sila kay moadto sila sa legacy nga imong gibilin mo ni. Mahimo kang nakay gibilin nga landmark. You will leave a mark in history. Hallelujah. Mo na imong DNA. The moment nga makonect ka sa Ginoo sa imong man of God, ila kang i-empower. Si Melchizedek mo na gihimo ni Melchizedek. The moment Abraham connected, nakaila siya kang Melchizedek, iyang gi-honor sa iyang tithing, nag-release og blessing. Si Melchizedek over sa life ni Abraham, gipanganlan siya of God Most High. Muna nga, he was able to conquer kingdoms far greater than himself in terms of numbers and in terms of might. But si Abraham, wala man siya nag-live sa iyang kaugalingon nga might. He was empowered by God through sa iyang man of God. Number 4, your prosperity is tied to your man of God. Ang imong paglambo, ang imong pag-uswag, sa tanan nga aspeto sa imong kinabuhi, konektado na sa imong propeta. 2 Chronicles 20 verse 20, believe in your prophets and you will prosper. Tuuhan nimo imong propeta, mulambo ka. Balihon nimo, dili ka mulambo. We do not see our signs. There is no longer any prophet, nor there any among us who knows how long. So nga na ka, tragic ang life nga walay prophet because our prosperity is tied and connected to our man of God because our man of God are people nga gi-ordain ni Lord nga maghatag og directions, instructions. Muna nga, ayaw pagplano-plano sa imong kaugalingon, dugay ka mabot diha. Of course, responsible ka sa imong life, but God has given you gifts nga mahimo na ang leverage sa atong life, atong mga men of God. Nga mugiya sa ato, just like the Shunammite woman, giingnan sa prophet Elisha nga, ayaw og balhin, i-transfer ang imong negosyo kay naay drought. So ang woman, the Shunammite woman, tungod kay nakaila man siya sa iyang prophet, naminaw siya, ni-transfer siya. So wala na apektuhan ang iyang negosyo kay naman siya ay man of God. Pagbalik niya, grabe giripanan pagid siya sa tanan nga wasted niya nga mga years nga wala niya na-enjoy ang iyang farm. So nagdubli-dubli na ang iyang prophets kay naman siya ay prophet. Amen? So your prophets are connected to your prophet. Imong kita, konektado sa imong propeta. Kung gusto kag kita nga accelerated, kinahanglan na kay man of God. Kaya ang imong man of God mo na naghatag og vision. Ikaw, as a king, naghatag og provision. Pag mag-uban ang king o ang prophet, grabe, ang will of God will be realized karon. No, kagahapon dito mi sa kinamlutan, no? More than 10 million na itong kastudya sa development. Karon nindot-nindot na siya, napurma-purma na siya. Kadugayan, mahimo na siyang Disneyland, Universal Studio. Di na ka matug California, diya pa lang sa, wala na ingnay mo katapat, di na kinanglag passport, no? Nindot na kayo dito, no? Naghinay-hinay na kayo. Nga naman, may mga leaders nga na-connect sa ilang prophet nga naminaw ni tuo sila. So, nigawas ang millions. So nakahimot na tag mga projects nga nindot. Dili pa lang na diha taman, sugod pa lang na si Lord. Mo na mo attract na siya, mo impact na siya mga prominent, eminent nga mga tao. Haminaw sila because God
is doing great things in our midst. Ingnan mong katapad, your prosperity is tied to your man of God. Muna nga, do not detach, ayaw pagpalayo, pursue your man of God. Wala ta namugos, pero the moment nga na kay man of God, makaila ka, kana ginangin mong pastor, then imo nang i-pursue. No? Wala man ta namugos, pero kung walay tao nga walay nga mo prosper, nga wala siya man of God. Prosperity nga atong isgutan diha, dili lang financial prosperity. No? Sa tanan nga aspect. No? Kung dili ka diri, pangitag lain. No? Until you are connected to a true man of God, you will never prosper according to God's design of prosperity. Number 5, and the last blessing, nga itong isgutan is multiplication. Mo-multiply ka, mo-increase ka the moment you are connected to your man of God. Then I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. It shall be in those days when you are multiplied and increased in the land. So when we are connected to our man of God who will feed us with knowledge and understanding and wisdom, then normal na nga mo increase ka. Pag naa si knowledge, naa si understanding, naa si wisdom, normal na nga mo lambo ka, mo increase ka, mo multiply ka. Amen? And then, ang mga man of God nato, mo na gidesign ni Lord, atong mga prophets, atong mga spiritual fathers, gidesign ni Lord, nga mag-administer sa atong knowledge and understanding. And in effect, mudaghan ta, mo multiply ta. So, unsaon man nato pag-connect sa atong mga men of God, or even ang atong mga natural mga fathers. Number 1, serve. Now, so when Elisha was connected to Elijah, 1 Kings chapter 19, verse 21, the moment Elijah called Elisha, so Elisha left and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people. Grabe, 24 ka baka giihaw niya the moment nga ni pursuna siya kang Elisha. Giihaw niya ang 24 ka baka, ang mga tools, equipments iyang gihimog sugnod para maluto ang baka. Grabe, gihatag sa tibok baryo. Nagpista tibok baryo kay 24 ka baka giihaw. And they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Para mag-connect ka sa imong man of God, kinahanglan ka hindi ko ka mo serve. Ang atong mga man of God, nag-serve na sila. Pero ang imong function or ang imong role as a disciple, as a son and daughter, sa imong man of God, mag-serve ka. Dili ka pwede nga na imong man of God nga wala kay gihimo, nagtanaw ra ka sa imong man of God. Mag-serve ka para ma-connect ka sa iya. And that's what Elisha did to Elijah. Nag-serve siya. Dili na siya, o siya naghulat kung unsay iyang himuon, nag-initiate or unsay isugo na Elijah sa iya. Si Elisha nag-serve. Ang tawag sa iya, the prophet who washed the hands of Elijah. Regardless na namatay na si Elijah, si Elisha, ang tawag sa iya, the man who washed the hands of Elijah. So serving is the way to be connected to your man of God. Kung tinuod na ni mga pastor, mag-serve kasi mangita kag pamaagi, nga makaserbisyo ka sa iya sa praktikal nga mga pamaagi. Amen? Pareha sa siya na may tuman, nilabay, dili niya palabyon nga walay iyang iserve. Kaya nga naman, na siya'y servant nga heart. Munagingnan ni Elisha ang iyang servant nga, unsa may kinahanglan ani nga woman, ningon ang iyang servant nga, all is well. Even ang woman, ningon, all is well with me. Wala na ko'y lain gipangita. Kay dato naman ang negosyante man siya. But the prophet knew nga wala siya anak. So, nag-release siya blessing. Giingnan niya, about this time next year, you will have a son. Very specific. Tanan nga, pwede mga anak, are you there? I release that blessing of fruitfulness over your life. No more barrenness. No more miscarriage. Fruitfulness is your portion. In every aspect sa imong life, you will become fruitful. You will increase, you will multiply. Hallelujah. So that's how the Shunammite started to be connected to the anointing of the prophet. Why? Because he served.
Si Abraham nag-serve. Pagkita ni Abraham nga nay mulabayay nga anghel sa iyang balay, layo pa nakita, uy, na mga anghel. Kato nga mga anghel, walay labot wala to sila'y tuyo nga mo bisita ka Abraham. Pero si Abraham nakita man nga nay anghel, mulabay man siya ang balay, dili lagi nimo palabyon. Siya nga pag-andam gingnan niya ang iyang asawa si Sarah pag-andam duto atong pinangkan nindot kay kuan kanang animal nato diya nga kuan tambok ihawa na. Kay pakaunon taning mga anghel di naman amukaon. Nasila'y tuyo mag-judge sa Sodom, tunawon ang Sodom. Suko kay mga nawong sa anghel. Pero si Abraham, naman siya heart of a servant. Gusto niyang iserve. Giputs pa. Grabe ang mga anghel nga mag-judge, giputs pa. Ipasnak pa. Sa maingon, sa blessing sa mga men of God, about this time next year, you will have a son. That's thousands of years, 2,000 years pa before sa time ni Elisha. The same declaration sa angel, the same declaration ni Elisha about this time next year, you will have a son. Sarah, your wife, shall have a son. Hallelujah. Sa daghan nga anak or prophets ni Elijah, si Elisha ray nakareceive og double portion kay sa tanan nga disciple ni Elijah nga prophet, si Elisha ra ang nakaila nga ang iyang amahan si Elijah. Before Elijah went up back to heaven, siya ray niingon nga amahan. Ang uban nga mga prophets nangansyaw pa. Maski ilang mga disciple ni Elijah nangansyaw, nangatawa ra kay ngano wala sila nag-recognize. But Elisha was different. He was a servant. He recognized his man of God. That's why he got the double portion of anointing. Number 2, dili lang ka mag-serve sa mga practical nga mga butang, hatagan og tubig, no? Dili na kaingnon. Normal na. Mag-serve ka sa imong man of God kay ikaw ang next in line matugpahan sa double portion nga anointing ni Lord. Number 2, very important, assist them in their calling. Your pastor's calling is connected to your calling. No, you are under your pastor's calling. Mao na nga kung mag-assist ka sa iyang calling, normal na nga you are also building up your own calling or assignment in God. No? Kaya kitang tanan naman tayo mga calling. Ang atong tanan calling, under na sa calling sa atong man of God. So kung nag-assist ta sa atong man of God, normal na nga, we are also building up our own assignment. Kaya wala may assignment nato nga detached from the assignment of our man of God. Tanan nato nga mga assignment, under na sa umbrella, sa assignment, sa atong mga higher nga mga leaders spiritually. Are you there? Si Juliet, for many years, nag-serve na sa amo. No? Muna ang among tawag sa iya, external treasurer. Joel, palit og ticket, Joel, Amerika. Palit na siya iyang kaugalingon nga kwarta. Of course, bayaran siya. Pero siya nag-serve siya nga walay sweldo. Nag-assist siya sa among calling kay iya man ang punang calling. Dili na namo hangyon, Joel, pwede Joel. Dili na please, na may supaw Joel. No? Na may uban nga suguon nimo mangalot, magtan-aw ug oras. Kana nga mga tao dili na anak sa ilang spiritual leader, mga kuana, hireling. We are serving, Pastora Tini and myself are serving more than 300 pastors. Si Juliet nag-assist sa mga na. Birthday, Joel, padalig cake to Joel. Maski asa sa kalibutan, iyan ang himuon. Di na siya mangutana, aman ang kwarta. Iyan ang himuon. Later, mag-iskut na. Basta importante, nag-assist. Walay mahimong the greatest of all time. Nga walay nag-assist sa iya. Sa basketball na ay role players, na ay key players. Mga key players, mo na yung mga superstar. But superstar will not become superstars kung walay people nga mga role players nag-assist sa ila. Ang problema nga, ang mga role players, mabuaya, magkaabot sa bula, isyat po nila. Nga dili man na sila ang ipasyat, ang game plan nga, ihatag na sa superstar. Ikaw, role player ka, ang imong trabaho, magpasa ra ka. May ka mo dribble, ipasa niyo para sa atong game plan nga ang superstar, ang key player, makasyat siya.
Hinayam katapad, ayaw pag binuaya. Mag-assist ka. Assist ka ba? Your ministry is not your ministry. Your ministry is your leader's ministry. Do not have an entitlement mentality. Nga ako, tanggalon nimo ang akology. Ako. Dili ka makakonect sa anointing sa mga man of God nimo. Kung ma-assist ka, no? Pahimuon ka og unsay projects ngayang gusto ipahimo, imong himuog tarong. Himuon nimo nga the best extra mile ang imong ihatag para ang anointing sa Ginoo nga reward sa ila mutug pa sa imo. Kay gihimo nimo og nindot. Mana whatever nga i-assign sa imong pastor, ayo siya lamo-lamo Kay mao na ang platform nga panalanginan kasi sugod na si Lord. Mao na ayaw, do not take lightly nga makonect ka sa imong pastor. Suguon kanya, maski simple ra nga butang, himo nga nagtarong. Kay diha ka panalanginan sa Ginoo. Ayaw nagkalimti. Kay mao na sikreto sa panalangin sa Ginoo. Number 3 and the last, sow. Mao na si Isaac, sowing, magtanom. Kanang offering, kanang imong honoring sa imong man of God, mao na imong connection sa ilang blessing. Tithing is a connection. It's a covenant connector. Walay covenant nga udili masilyuhan sa sacrifice. Ang tinuod nga covenant, walay tinuod nga covenant nga walay sacrifice, bloody sacrifice. Mao na atong mga first fruits, portion na sa atong man of God. Kung tinuod ka nga na man of God, kanang first fruit nimo, expression na sa pagpasalamat nimo sa Ginoo, o expression na sa pagpasalamat sa imong man of God, kay kung tinuod ka nga na man of God, kung tinuod ng imong man of God, dili gyud ka magpabilin sa imong level. Ma-promote gyud ka. Kung right ang imong attitude sa imong man of God, kung tinuod na nga man of God, dili na ang luoy, dili na luoy. Ang kaawa-awa, mahimo siyang kahanga-hanga. Ang tao, luoy, kaya man siya man of God. Muna pangitag man of God. Kung wa pa kay man of God, pangitag man of God. Kung dili, si Pastor Nonon, pangitaglain. Ayaw, pangita ang imong destiny, pangita ang destiny setter. Di man mo makita ang imong destiny, pangita ang destiny setter. Nga gihatag ni Lord. Si Samuel, iyang plastar si Saul. Nahimong hari si Saul, nangitag donkey. Ang donkey, supposedly, mo na ang ginapangita sa mga tao, kaya una-una nila, ang ilang destiny, donkey. Pero nangita siya donkey, nakitaan man niya ang prophet, iyang destiny setter. Instead of donkey ang iyang makitaan, nakita man siya sa destiny prophet, si Samuel. Iyang gihimog hari. Dili lang destiny, even ang donkey, pakapin na lang itong donkey na balik. Are you there? Si David, nalimtan na sa iyang papa. Pero si Samuel wala man nakalimot. Ningon si Samuel nga base na pa kay lain anak diha. Sa kani nga anak kay gwapo ni, PMAR ni, army ni, officer ni sa army sa Israel. Basing kani pwede ni. So wala dire. Napakay lain anak na dito sa bukid. Si David. Mo ni mahimong hari. Amen. Pero para nga makonekta, we need to sow. Just like kay Isaac, para ma-release ang blessing of the firstborn, gipa-prepare siya offering para ma-release. No? Sa atong life, ang recipient sa atong sacrificial giving, special first fruit, mo na atong mga man of God, para mag-release siya. Kaya kanang prophets nga blessing is a blessing of completeness. Kung unsay kulang sa atong life, i-provide na niya kung atong matrigger sa atong mga sowings. Amen? Many years ago, nag-sow me kang Pastor Cesar, the moment nga naka-receive ko $5,000 or $3,000 sa US dollars nga preaching, isa na ako ka-preaching, itagaan mig 5,000 or 3,000. 3,000 sa isa ka church. But there's another church also, nagdahatag sa 5,000. Isa ra ka preaching. Ikaw, Lord, ako nang i-first fruit, ako nang ihatag ang Pastor Cesar. The moment nga nakita ni Pastor Cesar, pagbalik diri National Conference,
Ging na naman, Pastor Cesar, aman yung so sa imo, please pray for us. Nami kaso, ikasuhan mi. So nag-release siya blessing sa amo. Nag-quote siya verse sa Bible sa Psalm nga, si Lord mag-send og mga arrow sa inyong mga kalaban. Grabe. Bangkaw, o mga pana. Another na ako nga sowing sa man of God, no? Gikan ka po to sa US nga offering nga powerful seed. Gingnan ako si Lord nga, Lord, kini nga seed nagikan sa Amerika, itanom ko ni Lord nga ang akong mga anak, they will experience the best of America can offer. Grabe, karon nga tuig, among isa ka anak, grabe, nag-rip namin, nakanundum ko sa seed ba. Nga si David, karon nga year, kaduhan na atog Amerika, hallelujah. Hindi naganahan mo uli. No, and then si Isa, karon nga year, grant iyang visa 10 years. Nagsuri-suri sila dito sa mga lugar nga pinaka-the best sa Amerika. Disneyland, hallelujah. Nagkita na gid sila ni Mickey Mouse in person. Inayam katapat, kita naman ni Mickey Mouse. Ay kagool, pagtanom lang, makita kang before ka makatug langit, makita pa kang Mickey Mouse o Donald Duck. Mura na siya joke, pero gi-remind ko ni Lord ba, nga grabe ni ba, one of a kind ni. Nagingnan ako sila mga anak nga, remember, nga niabot ta diri tungod ni sa Ginoo. Dili ni tungod sa atong efforts, no, nga naningkamot ta. This is the result of our sowing. Nga, Lord, kini nga seed, my children will experience the best of America can offer. Not only that, dili lang suri-suroy, but tanan nga mga opportunity, mga future nga mga businesses, ilang mga businesses or ministry, connected na niya, kaya nga no, gitamna na nato. Are you there? So sowing is very powerful. It's one of the ways, major highways, where we can be connected and tap into the anointing of our spiritual fathers. Sound to? Nga magkonekta, how are we going to honor our men of God, serve, assist, and sow. Father, we thank you, we give you praise for the words that we have received today. Father, we pray that these words will sink in our hearts, that we will value this revelation. And amo ning kinabuhion sa among kinabuhi, Ginoo, nga kantigo mo recognize, Lord, dili lang sa among natural nga mga fathers, but even our spiritual fathers, nga mas more important, Lord. Lord, amo ning ilhon, amo na silang ilhon, Ginoo, para among masinati ang panalangin nga ilang gina-carry sa ilang kinabuhi, ang blessing, ang anointing, among ma-experience among mga kinabuhi nga adunay acceleration, adunay divine lifting, adunay prosperity, Lord, adunay covering, Lord. Thank you, Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen.